Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong isa na namang panibagong kataksilan ni Harry Roque sa ating bayan. Alright, ito nga po yung inakusahan niya ang ating gobyerno na inutil at may pamura pa. Wala na ba tayong ibang opsyon at tanging ganito na lang ang lagi nating opsyon sa pag-deal dito sa South China Sea? Well, tignan niyo yung tanong wala na ba tayo ibang option sa pagharap natin dito sa West Philippine Sea? So, West Philippine Sea po tandaan niyo 'to, West Philippine Sea or tungkol sa West Philippine Sea, sa aksyon natin or choices natin ang tinatanong ni Admar. Tignan niyo ang sagot ni Harry Roque. Ang tingin ko kasi hindi nga malutas ng administrasyon yung problema ng mataas na presyo ng bilihin. O, 'di ba sira ulo? Bakit pinasok niya yung mataas na presyo ng bilihin? 'Di ba? Tinatanong West Philippine Sea. Yung kawalan ng trabaho at Okay, kawalan daw ng trabaho. Well, anyway, meron lang naman po tayo na ano na tawag dito 4.5 4.5 or something na unemployment rate kumpara dun sa panahon nila. saka yung mababang sahod. Kaya Okay, mababang sahod. Well, anyway, pinag-aaralan naman na ngayon ng Senado at ng Kongreso dahil kailangan nilang mag-BICAM dahil magkakaiba ang version ng wage increase. 'Di ba? And after all, linawin ko lang, yan hong mga sahod-sahod na yan, hindi yan basta-bastang magagawang maitaas-taas dahil may malaki itong epekto sa ating inflation. Bakit? Siyempre, mas marami rin ang mawawalan ng trabaho kasi itong mga negosyante, itong pribadong sektor, sila yung magpapasahod eh. Ang gobyerno ng Pilipinas, hindi. Ang mapapasahod, pinapasahod lang naman ito, government employees. 'Di ba? Ang tanong pa nga, papaano ngayon 'to, mangungutang tayo ng pasahod o kailangan nating maka-develop ng another source of income para sa wage increase, 'di ba? So, pagdating sa pribado, ang choice nila ay magbawas tayo ng tauhan tapos yung production, yung productivity level hindi puwedeng makompromiso. So, tumaas nga sahod mo, lamog ka naman sa trabaho. Kasi yung trabaho nung nawala, kailangan ninyong paghati-hatian, 'di ba? Gano'n yung mangyayari ron. That is why matatapos natin ang videong ito nang wala pong paliwanag si Harry Roque diyan kay Admar kung papanong masusolusyunan ito. So hindi po pang tipong makabayan na klase ng pagpuna. Mabuti pa ang Makabayan Block kung tutuusin. Bakit? Kapag ang Makabayan Block po, mga kababayan, sila ay pumuna sa gobyerno. Pansinin niyo 'to, hindi sila natatapos doon lang sa pagpuna. Mayroon silang ino-offer na solusyon. Yun yung dapat sana ganito ang ginawa ng gobyerno. Pero si Harry Roque, masahol pa po. Talagang panira lang po ang kanyang layunin sa kanyang pagpuna. Hmm. ginagawa nila, linilihis nilang issue, pinaiinit nila itong WPS na ang buong akala nila, ire-resback ang China. Kasi Talagang gago, di ba? Ah, tinatanong na ganun ang option. Ngayon, ang sabi niya, nagpapalusot lang ang gobyerno natin dahil hindi nila madagdagan yung o mapataas yung sahod ng mga Pilipino, hindi mapababa ang presyo ng bilihin na parang tipong pwedeng iutos ng tang ina ninyo, baba niyo presyo diyan. As ipag-aari ng presidente yung mga negosyo, 'di ba? Madali ho kasing sabihin niyan 'pag wala ka sa puwesto eh. But if you are in power, shit, mahihirapan kayo, talagang masiraan kayo ng ulo. Paano niyo maibaba ang presyo nang hindi po magsa-suffer ang ating inflation? kapag tinuri mong kalaban ng China, edi yung tao Ito na, prinomote na. rinarally mo na magkaisa tayo laban sa China, magkaisa tayo laban sa China, edi nakalimutan na ang problema ay sa sikmura. Mr. President, 'Di ba? Galing ng banat nito, no? Mag-misleading ng mga Pilipino. it's the economy. Wika nga, ayaw ko na magmura kasi di naman ako nagbumura talaga. No? Pero Yan. Ayaw niya raw pong magmura. Pero pansinin niyo, diskarte niya rito, ha? may murang kasama yan, di ba? Oh, may murang kasama yan. Nung unang Yung Mr. President, it is not, it is not a China uh, causing the problem, but it is the economy. ginamit yan.
It's the economy, Economy. hindi po China ang problema. Hmm? Gamitin natin ang China para mas mapataas ang sweldo at magkaroon ng mas maraming trabaho sa Pilipinas at sa ganyang paraan ay bababa din ang presyo ng bilihin at mas maraming Okay. So sabi niya gamitin natin ang China. mas mapataas ang sweldo at magkaroon ng mas marami. Hindi po China ang problema. Gamitin natin ang China para mas mapataas ang sweldo at Paano mapapataas ng China ang sweldo? Eh yan pa nga magugulang sa pasahod ang mga employer na Chinese. magkaroon ng mas maraming trabaho sa Pilipinas at sa ganyang paraan ay bababa din ang presyo ng bilihin at mas maraming Ano magiging trabaho sa Pilipinas nung ang panahon ninyo 6 na taon? Ano ang nai-provide ng China sa ekonomiya ng bansa natin? Aber, Harry Roque, askiser kayo, himod puwet na nga kayo, sabi ni Kaper Silapid eh. Oh. So wala na pong dahilan ang China para kayo ay tanggihan, para kayo ay hindi pansinin. Pero ano nangyari? May ginawa ba ang China sa inyo? Yun nga sobrang pagiging askiser. Posibleng yun pa nga yung naging dahilan kung bakit napakaaga pa initsipwera na kayo, hindi na kayo pinagpapapansin. Oh. pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipino. Atirada ni Harry Roque, di ba? So, ayan na, maliwanag na maliwanag. Yung style ng pagmura niya sa presidente, yung it is not the economy, blah, 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 may kasama pong mura yan. Ayoko nang magmura, kesyo ganito. Ay, nako. Alam niyo, pagka talaga 'tong taong ito kumandidato pa, bobo na lang talaga yung boboto pa rito kahit na DDS. Dapat mangilabot na kayo. Isipin ninyo kung paano i-mislead ni Harry Roque. Dapat nagtatanong din kayo sa sarili ninyo, eh. 'Di ba na tama pa ba sinasabi ni Harry Roque? 'Di ba? Dapat kahit na ikaw po ay, komunista, ikaw ay, right wing, left wing, o kahit na chicken wings ka o chicken buffalo, eh, dapat constructive criticism, 'di ba? Constructive militancy. Yung bang pagka pumuna ka, katulad ng ginagawa ng iba, kailangan meron kang solusyon na ipo-provide. Kasi kaya ka pumuna, nakita mo yung mali, eh, yung pagkukulang. Oh, dahil nakita mo yun, then meron ka sa isipan mo na solusyon. Kaya ka sinasabi mo lakas loob na may pagkukulang diyan ang gobyerno. May pagkakamali diyan ang gobyerno. Pero kung hanggang mali ang gobyerno, pagmumukhaing mali, tapos wala kang mai-provide na solusyon, well, maliwanag na maliwanag, ang layunin po talaga ay manira lamang. And that is Harry Roque, champion ng fake news at paninira talaga. Ay, nako, grabe, nanabanan lang sa ganyan. Mhm.